Naisip ko na ipapatay ko na lang siya kasi sa sama ng loob ko na lagi akong sinasaktan niya. Galit at puot ang tanging nadarama ni Ninita sa kanyang asawang si Alan. Ang inakalang desisyon na pakasalan ito upang magkaroon ng maayos at maligayang buhay ay isa palang bangungot na hindi niya matakasan. Noong high school po ako, gusto po akong ipakasal ng mga magulang ko doon sa lalaki na hindi ko mahal. Kaya pumatol na lang po ako doon sa best friend ko. Akala ko hindi ako nagkamali pagpili sa kanya dahil kaibigan ko siya. Sa paglipas ng taon ng kanilang pagsasama, ay nadiskubre ni Ninita ang pagiging mabisyo ng asawa na naging dahilan ng madalas nilang alitan. Dahil doon sa kinikita niya na kulang pa nga sa pamilya, napunta pa sa bisyo. Ngunit ang mga alitang ito ay nasundan pa ng mas mabigat at mas masakit na mga pangyayari. Bugbog sarado, marami akong pasa. Sinusuntok niya ako ng minsan tadyak. Nung pampito ko ng anak, sinuntok niya, buntis ako, sinuntok niya ako dito sa mukha, dito sa katawan. Sinubukan ni Ninita na makipaghiwalay sa asawa, ngunit hindi ito nangyari dahil sa inuna niya ang kapakanan ng mga anak. Kaya naman, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Naisip kong maghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Puot ang dibdib ko sa kanya dahil sa sakit na naramdaman ko doon sa pambubugbog niya sa akin. Hindi ko naranasan, nasaktan ako ng mga magulang ko, doon ko sa kanya naranasan. Ang pananakit, suntok, tadyak, ang inabot ko sa kanya. Bago pa man ito maisakatuparan, nagkaroon ng sakit sa atay si Alan na naging dahilan ng pagbabago nito. Hindi naglaon ay nalaman ni Ninita na nakakilala na sa Panginoon ang kanyang asawa. Ngunit hindi nito napigilan ang siya namang simula ng kanyang pagrerebelde. Hindi ako naniwala na nagbago na yung asawa ko. Kahit sinong pastor dalhin niya dito sa bahay. Pag nag-Bible sila dito, lumalabas ako, naghanap ako ng inuman. Sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, doon ako nakipag-inuman. Dahil wala akong tiwala sa kanya. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting lumambot ang puso ni Ninita at tuluyang nagsuko ng buhay sa Panginoon nang makilala ang isang pastor sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Kasi doon ko naunawaan ang lahat na ang tao pala may pagbabago. Kasabay ng paglalim ni Ninita sa pagkakilala sa Panginoon ay isang malaking desisyon. Humiling ako ng sa Diyos na gumaan yung loob ko. Na maalis na yung dati kong galit, yung puot na naramdaman ko. Na sabi ko sa asawa ko na pinatawad na kita sa nagawa mo sa akin na kamalian dati. Ngayon, bagong-bago na yung pagtingin ko sa'yo, nawala na yung dating sama ng loob. Dahil sa kay Kristo. Sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang pagsasama ay ang pagbuhos ng mga biyaya sa kanilang pamilya. Gumaling si Alan sa sakit sa atay at kabili kami ng lupa, tulad nung sa Tagaytay. Tsaka yung mga anak ko nagkaroon na rin ng sariling mga bahay. At bukod sa maliit na sari-sari store na naitayo sa nabiling lupa, nagkaroon din si Ninita ng babuyan na siya namang pinagpapala ng Panginoon sa ngayon. Maluwag sa kalooban ko yung magpatawad ka ng tao. Patawad ka ng asawa mo na nagkamali sa'yo. Yung dati talagang puot, sakit sa kung ang maramdaman mo. Pero ngayon wala na. Naayos na yung buhay namin. Pinagpala kami ng Panginoon. When someone drives you to the point of desperation and you reach that point where you think the only way out is to kill that person that has inflicted so much pain and harm in your life, that, my friend, is a dangerous level in one's attitude of mind and heart. We need to step back and reevaluate why we're feeling this way and to know that there is always hope. Are you at the point where nawalan ka na ba ng pag-asa magbago? You're thinking of giving up. You're thinking of throwing in the towel. You're thinking, oh, hopeless na itong asawa ko.
I want to give up on him or on her. You need to know that there is always hope. And that hope comes from someone who will never disappoint you, none other than our Lord Jesus Christ, because he loves you and he only wants the best for your life. All you have to do is to give your life to him. And you can do that by praying a simple prayer. And once you pray this prayer and invite him in your life and in your heart, for sure, that begins that intimate, close relationship with Jesus Christ. And he will change you and reveal to you his plan and purposes for your life and even for that of your spouse, because you are one flesh. Let's pray. Just say, Dear Jesus, I'm at a point in my life where I am so desperate. In fact, Lord, I cannot think straight anymore. I'm thinking evil thoughts. I'm thinking evil plans. And Lord, I know this is not from you. So right now, Lord, I choose to humble myself and I confess all my sins to you and ask you, would you look at my heart and deal with the sins that are in my heart this very moment? Lord, blot them out. Lord, forgive me for all the things I have done and all the things that I have planned to do. And right this moment, Lord, I invite you, Jesus, because I want to know you more, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in the plans and purpose that you had all along planned for my life. Lord, I want to do your will. I pray this prayer from my heart in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. The Bible tells us not to worry about anything, but to pray about everything. Don't carry the weight of your problems. Put them in God's hands. Kaya call our 24 hours a day, 7 days a week prayer center. Palagi kaming handang makinig at manalangin para sa inyo. Our numbers are on your screen. At kung gusto ninyong lumalim pa sa inyong pananampalataya, subscribe to our daily devotional entitled Tanglaw. Meron kaming mobile app where you can read the message for the day or you can listen to the audio version. You can download Tanglaw for free from the Google Play Store or listen to our Spotify or Apple podcast. Nasa mahigit 170 bata na may clubfoot ang ipinapanganak kada oras sa ating bansa. Kasi siyempre, mag-alala talaga ako bilang tatay kasi sa mata ng tao, ang bully-bully sa mga bata, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Nakasama ang magkapatid na Inok sa 150 pasyenteng may clubfoot na natulungan ng partnership ng Operation Blessing at Tibo Cure Hospital. Nakatutok ang partnership sa paggamit ng tinatawag na Ponseti Technique. Dito ay hindi na kailangan ang malakihang operasyon para maayos ang clubfoot ng isang bata. Because of your generous giving, Zaim and Zaidin were given new lives. Nabigyan ng pag-asa ang kanilang mga magulang. Salamat na lang at nabuwang mga panang mga anak ko. Marami pa pong katulad nila nangangailangan ng inyong tulong. So partner with CBN Asia today. Call the numbers on your screen or scan the QR code to donate. Nag-decide ako magpakamatay, no? Na tinali ko na nga yung cord sa kisame. Alam mo, nasa isip ko noon, kung namatay na ako, I will be doing my family a favor. Sa murang isipan ni Tony de la Paz, ang mundo ay isang palaruan, mababaw at puno ng kasiyahan. Ngunit ang simpleng palaruan ay naglaho nang pikit mata siyang sumali sa fraternity at sinimulang tumikim ng ipinagbabawal na gamot. Sa lahat ng bagay kasi gusto ko una ko.
maging sa bisyo, sa away. Maybe I was looking for acceptance. Gusto ko maging pareho nung tatay ko, no, na matapang, sikat, no. Pinilit ni Tony na higitan ang estado ng ama, ngunit ramdam niyang may kulang pa. Ito na lang babuhay. Is this what life can offer me, no? Kung ibig sabihin, kung hindi ako high, hindi ako sabog, wala walang kwenta yung buhay. Sa isang kisap mata, lahat ng luho ay nahinto. Nagsimulang malugi ang negosyo ng kanilang pamilya at sabay nagkasakit ang kanyang mga magulang. I was forced to stop schooling because yung finances nga namin bumagsak na. Yan, nagsimula ng depression. Hindi pwedeng wala akong tama everyday. Kahit gin, iinumin ko yan basta makatulog lang, no? Sa kanyang pag-iisa, ang programang 700 Club ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Isang drug addict din. He was testifying about yung emptiness na meron siya, yung kawalan ng pag-asa, yung kawalan ng identity. Sabi ko, parang ako yun na, parang ako yung kinakausap. As alam ko, ang biyahe ko, papunta impyerno na ako noon. Marami na akong kalokohan na gawa. Sinare niya yung pagmamahal ng Diyos. You don't have to suffer. Hindi ka kailangan pumunta sa impyerno. Jesus loves you, no? Yun yung message, mahal ka ng Diyos. I just found myself praying with Him. Umiyak ako, parang bata. I felt the peace in my heart. Na naramdaman ko yung kapatawaran ng Panginoon. Sa pagbukas ni Tony ng kanyang puso sa pag-ibig ni Jesus, nakaranas siya ng pagbabago. Ngunit ang inaasahang pagbabago ay agaran din naglaho nang alukin siya ng shabu. Sabi niya, pampasipag sa trabaho. Sabi ko, sige, subukan natin. Doon ako nagkagulo-gulo. Simula nung pumasok yung shabu sa buhay ko. Yung shabu, slowly, binabago yung pagkatao mo, no? Akala mo okay lang, no? Pero habang tumatagal, nag-iiba na yung personality mo. Kung maging emptiness mo sa puso, lalong lumalaki. Lalo ka nagkakaroon ng depression. Naging pusher na rin ng shabu si Tony. Matugunan lamang ang pangangailangan. Ngunit sa bawat araw na inuubos niya sa bisyo, kapalit ay nalalabing oras ng amang malubhana ang kalagayan. I was blaming him for nangyari sa buhay natin. Parang, ikaw ang idol ko, ikaw ngayon, nakahiga ka dyan, may sakit ka. No? Parang na-disillusion ako sa kanya. So, nagalit ako sa father ko. For at a time, hindi kami nag-uusap, hindi ko siya kinakausap. Pero that night, no, lasing ako nun, sabog pa ako nun, no? But I had this need to talk to my dad, no? So, nung gabing yun, pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Humingi ako ng tawad. Pinatawad niya ako. Nagyakapan kami. No? It really felt so good. Yung grace ni God, andun pa rin. No? Sabi ko, He knew that I needed that closure. Na magkasundo kami bago mo na siya mamatay. No? Pumanaw ang kanyang ama at talikuran na siya ng pamilya at kaibigan. Nag-decide ako magpakamatay, no? Na tinali ko na nga yung cord sa kisame. Alam mo, nasa isip ko noon, yung line ng demonyo. Hinayaan ako ng Panginoon makilala siya. Pero sinayang ko no? I had an opportunity to know Him, pero sinayang ko. Kung namatay na ako, I will be doing my family a favor. Ngunit isang katok sa pinto ang gumising kay Tony sa katotohanan upang makaiwas sa tukso. Na malagi siya sa Camp Crame sa tulong ng mga kaibigan at kapatid. Ngunit nang makalabas siya, muli niyang tinalikuran ng bagong buhay at nagapi ng droga. Palaki yung void sa puso ko. Parami yung drugs na kailangan ko. So eto, depressed na talaga ako. Umas ako ng opisina, sumakay ako ng taxi. Ang di ko maintindihan, yung taxi driver sabi sa akin, huwag masyadong isipin kung ano iniisip ng mga tao. Sabi ko, oo nga Tapos, ang feeling ko, parang sasabog yung dibdib ko sa sobrang natakot ako, hindi ko na maintindihan talaga yung buhay ko. Nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko na magbago talaga. Pero hindi ko kaya. Kailangan tulungan mo ako. Alam mo, nung hapon na yun, yung panalangin kong yun, para bang narinig ng Panginoon, may malakas na hangin na bumuhos, para bang tinanggal yung fear, yung emptiness sa puso ko. The Lord heard my prayer. That was a prayer of repentance. Sabi ko, gusto ko na bumalik. Ayoko na to. Pero kailangan mo akong tulungan. Hindi ko kaya. Naging totoo sa buhay ni Tony ang panalangin isinambit kay Hesukristo. Magmula noon, isang milagro na nawala ang kanyang pagkagusto sa shabu.
The second time na nirecommit ko ang buhay ko sa Panginoon, ano, yun na pinaka-feeding ko talaga yung 700 Club. I wouldn't miss a show. Pinapanood ko yan kahit minsan paulit-ulit. Because it's the Word of God Yun yung nagpupuno ng araw ko, no? It makes my day complete. And I feel so clean and so childlike, no? Bumalik ako dun sa pagiging bata. Ang Panginoon lang ang pwede magbago ng puso ng tao. And until I have a personal relationship with God, yung void sa puso ko hindi mapupuno. Si Jesus lang talaga. Ang mga sugat ng kahapon ay naghilom dahil sa pagmamahal ng Panginoong Jesus na bumuho sa puso ni Tony. Pagmamahal na siyang umayos ng relasyon niya sa kanyang pamilya. Truly, God restores, no? Broken relationships, broken lives. My real issue was, ang tingin ko, I really didn't know what life was all about, yung identity ko as a person. I had to prove myself, kaya mayabang ako. I had to try things to fill up the void. But now looking back, I just had really to know my true identity in Christ. Na tanggap ako ng Panginoon as I am. Ilang beses mang lumagapak at mahulog sa bitag ng droga noon si Tony. Hindi pa huli ang lahat. Makalipas ang 20 taon, isa na siya sa mga namamahala sa Penwell House, isang rehabilitation center. Naging bukas na libro ang buhay niya at nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakaranas din ng hirap kumawala sa matinding bisyo. Ang hindi ko makakalimutan na tinuro ni Tony sa akin yung realization na may pag-asa pa pala ako. At maski gaano ka dilim yung past mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Naintindihan ko na mahal ako ng Diyos. Ano man ang nagawa ko, mahal niya pa rin ako. Kung hindi babaguhin ng Diyos ang puso ng tao, hindi pwede magbago ang tao. Ang Panginoon lang ang pwede magbago ng puso ng tao. Tony's life is a display of God's grace all over him, a display of God's mercy and unending love. Kita mo yung maski na paulit-ulit siya, he will repent, he will commit sin again, balik sa dating ugali, and then he will repent, then back again. And all through all those moments or seasons of his life, there you see Tony being forgiven by God. There you see the Lord Jesus Christ running after him. That's the love that reaches out to you right this moment. Siguro nakaka-relate ka sa buhay ni Tony, yung mga pinagdaanan niya. Well, turn over your life to Jesus. Allow Him to take that vice away from you. Sabi nga ni Tony, Lord, hindi ko kaya. You need to help me. And that should be the prayer of our heart. Lord, I need help. I can't do this on my own free will. If you're watching right now and nakaka-identify ka sa buhay ni Tony at gustong-gusto nyo nang magbago, tumino, pero hindi nyo makaya. You keep falling into the same vices, the same bad habits over and over again. Well, I'm here to tell you, don't lose hope, don't give up, don't throw in that towel because Jesus hasn't given up on you. We're here to help you pray until something happens. And when we pray, definitely the Lord will intervene. Let's pray. Just say, Dear Jesus, Lord, my life is an open book. And I'm just amazed at your great love because how many times I have come to you and said, I'll never do it again. Help me, I'll never do it again. And then I fall again and commit those same sins over and over again. And yet your love chases after me. But Lord, I need now in my life your supernatural touch. The touch that will trigger my heart and my mind to be focused on you. That power from the Holy Spirit that will cause me to turn my life around away from sin and to follow you. So right this moment, Lord, would you just help me? In the name of Jesus, even now, I command all the vices in your life, be it smoking, be it drugs, be it alcohol, to be gone in the name of Jesus. The Lord Jesus is setting you free. This very moment, receive your freedom in the name of Jesus. And the Lord is releasing His healing,
He's setting free those that are in bondage to alcohol, those that are in bondage to nicotine, those that are in bondage to different types of drugs. The Lord is removing that desire from your body this instant. You're no longer going to look for those substances again, because the Lord has released His miracle-working touch on you this very moment. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. And meron din nanonood ngayon na you are struggling in your job at your workplace, and there are issues there with the people you're working with, and you can't seem to handle the pressure anymore. The Lord is pouring His grace, giving you wisdom to direct your steps. If you will allow Him every morning and seek His knowledge and wisdom, the Lord will guide you. And my friend, you will get to be so productive in your job. Receive that hope, receive that encouragement, kapatid, in the name of Jesus. And there's someone watching right now, because you've been smoking for so many years, you've developed lung cancer, but the Lord is merciful and wants to heal you this very moment. So He's releasing His supernatural touch on your lungs right now, removing every cancer cell from your lungs. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Amen and amen. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Babalik ako sa Zion at maninirahan sa Jerusalem. Maraming tao at malalaking bansa ang magpupunta sa Jerusalem para mag-pray at para makasama si Lord na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord, kasama na sana ang Russia, China, ang mga Palestino at ang buong Middle East. Jesus, patawarin niyo po at baguhin ang mga nagpe-persecute at gumigyera sa mga Hudyo at Israel. Teach them, Lord, to love the nation and the people you love. Remove, Lord, their blindness and hatred and fill their hearts with your peace. Para sama-sama namin kayong sambahin sa Jerusalem, the city of peace. Amen. Kasi may dugong Kastila yung father ko. Pag nakapagpalo, kastigo, talagang sahig namin ay tabla, lalagyan minsan ng bigas. Kasi luluhod kaya bumabaon sa tuhod ko. Napalo ako. Yung ginagamit yung sinturon. Ganito ang disiplinang nakalakihan ni Walter. Sa murang edad, naranasan niya ang kalupitan ng kanyang ama. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Walter. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at nasa bahay lamang ang kanyang ina. Bukod dito, ang pagiging babaero ng ama ay isa rin sa mga pasakit sa kanilang pamilya. Kadalasan nag-aaway yung nanay ko dahil sa pagsisilos. Dahil sa kalagayan ni Walter, hindi siya nakaiwas sa mga pangaalipusta mula sa mga nakapaligid sa kanya. Parang lagi kaming minamaliit dahil totoo naman na amin kung mahirap lang kami. Mayroon nang aapi at inaapi ako. Dahil sa pananakit ng ama at ng panlilibak ng ibang tao, naisip ni Walter na lumayas sa kanilang tahanan, dala ang isang maitim na balak. Nagtanim din ako ng galit sa mananloob sa isang classmate ko. Sabi ko, pagbalik ko, bubugbugin kita or else papatayin kita. Isa yun sa mga dahilan na gusto kong umalis sa amin. Mag-aral at pagbalik ko maghiganti. Sa kanyang pagharap sa buhay, nakakilala si Walter ng bagong mga kaibigan. Mga kaibigang nagbukas ng kanyang mga mata sa makamundong bagay. Gabi-gabi naman napapalaban kami. Pag alam mo naman yung mga kabataan noon, mahilig din sa yung comics noon, napapanood, nababasa. Masaya ang aking nararamdaman. Parang nasa-satisfy ang ating sex life. Pag wala kaming pera, namamakla. Halimbawa ay nagpapagupit kami, kapalit noon, chancing hawak-hawak lang. Doon mismo sa parlor. Naging aktibo nga si Walter sa kabi-kabilang gulo. Kasama na rin dito ang paiba-ibang babaeng dumaan sa kanyang buhay. Hanggang madiskubre niya ang isang katotohanan. Ang pagkaalam ko, ako yung panganay. Yung pala, may panganay pang iba sa akin. Nalaman ko na may kapatid pala ako sa labas. Okay lang sa akin. Kasi, ibig sabihin, magaling si tatay.
Bagamat nagkapamilya at nakapag-asawa, patuloy pa rin sa bisyo si Walter. Sa kabila noon ay naroon pa rin ang asawang matyagang naghihintay sa kanyang pagbabago. Lumabas ka nga dyan! Kanina ka pa nandyan eh! Lumabas ka! Ano bang ginagawa mo dyan? Kung hindi ka pasawa sa pagkabinata, pwede ka pang lumabas. Balikan mo lang kami kung magsawa na siya. Yung parang ano ba kasi. Ano, basta lahat ng hirap na naranasan ko. Pero hindi pa rin ako tumigil kasi ayaw ko na lumaki yung anak ko na walang ama. Sa ganoong klase ng pamumuhay, nakilala ni Walter ang isang taong magbubukas ng kanyang isip tungkol sa kabutihan ni Kristo. Nung nakilala ko yung dalawang pari, napabarkada talaga ako sa kanila. Sumama ako. Yung pala yung isa, pastor na. Unti-unti ngang nabago si Walter. Ang kanyang matang mahilig tumingin sa makamundong bagay ay napalitan ng pagnanasang mabasa at malaman ang mabuting balita. Pumasok si Walter sa seminaryo at nang bumalik siya sa kanyang lugar, iba na ang motibo ni Walter. Bago ako pumasok sa seminary, sinabi ko, Lord, patapusin mo ako mag-aaral sa seminary, pag-graduatein mo ako. Buong buhay ko, ibibigay ko sa iyo, maglilingkod ako. Naging maayos na rin ang kanyang relasyon sa kanyang asawa at sa kanyang mga magulang. Bilang Kristiyano na nga, bilang pastor, yung matuto tayo talagang magpatawad. Kahit anong galit, kahit anong kalaki ng kasalanan, mas masarap yung magpapatawad tayo. Our God is a loving, forgiving Father. Tulad ng Ama sa parable of the prodigal son, He is more merciful and patient with us than we are with one another. That's why God's Word tells us to judge not, so we will not be judged. Here's another reminder from the Apostle Paul. So when you, O man, pass judgment on others, yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you disregard the richness of His kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you to repentance? Romans 2, 3 and 4. Sa kabila ng ating pagsuway at pagre-rebelde, andyan pa rin naghihintay ang ating Diyos Ama, ang kanyang pag-ibig, awa at grasya, ang susi ng ating pagbabago. See you all again next week for another inspiring and hope-filled episode of the 700 Club Asia. God bless you all.